Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, makikilala ninyo ang 5 pinakakinatatakutang hayop sa mga pelikula. Ito yung mga hayop na madalas maging kontrabida sa mga horror movies. Tatalakayin natin kung bakit sila nakakatakot at dapat nga ba natin silang katakutan. Kaya kung handa ka nang makilala ang 5 pinaka-nakakatakot sa Animal Kingdom, tara na at umpisahan na natin. Una sa ating listahan ay ang hayop na kapag kinagat ka, pwede ka raw maging halimaw. Ito ang kilabot na predator ng malamig na lugar hanggang sa disyerto. Sila ang mga wolf. Pang-5 sila sa ating listahan dahil maraming tao ang natatakot makaengkwentro rito. Paano ba naman? Sobrang tapang kasi nito at handang lumaban. Kung ang higanteng buffalo nga ay kayang patumbahin ng wolf, siguradong sisiw lang sa mga wolf ang magpabagsak ng tao. Sa rehiyon ng Alaska, merong wolf na kayang lumaki ng 70 kilos at may haba na 7 talampakan. Ito ang mga Northwestern Wolf. Kapag nakasalubong mo ang Northwestern Wolf, siguradong mainginig ka sa takot sa sobrang laki. Idagdag mo pa dyan ang mapanindig balahibong alulong ng mga wolf. Sa loob ng 2 dekada, may 26 na katao ang naitalang namatay sa atake ng wolf. 14 sa mga inatake ng wolf namatay dahil sa rabies. Isa sa mga sintomas ng rabies ay ang pagwawala at pagiging agresibo. Ito marahil ang dahilan kung bakit hinihinalang nagiging werewolf ang taong nakagat ng asong lobo. Dahil sa kanilang reputasyon, maraming pelikula ang ginagawa kung saan ang mga wolf ang kontrabida. Ang tawag sa matinding takot sa wolf ay lupophobia. Kung tutusin, wala kang dapat ikatakot sa mga wolf. Alam mo ba na ang mga wolf pa nga ang natatakot at nagtatago sa tuwing nakakita sila ng tao? May mga wolf pa nga na gustong makipaglambingan gaya ng aso. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede mo nang gawing pet ang mga wolf. Laging tatandaan na sila pa rin ay mga mababangis na hayop. Wala tayong dapat ikatakot sa wolf dahil wala naman ito sa Pilipinas. Mas dapat pa nga tayong matakot sa mga aso na pagala-gala sa kalsada at mahilig pang mga gat. Ang number 4 sa ating listahan ay may 8 paa, may pares ng panusok at may napakaraming mata. Dahil sa kanilang itsura, hindi nakapagtataka na palagi itong kontrabida sa mga pelikula. Ito ang mga gagamba, lalong-lalo na ang tarantula. Kahit sino ay tsak na mapapatalon kung makakakita sila ng higanting gagamba. Sa paraan pa lang ng kanilang paglalakad, siguradong agad kang kakabahan. Napakabilis pa netong kumilos. Sa tuwing nagagalit, ang mga gagamba ay handang mangagat. Delikado ito dahil may mga gagamba na kayang lumusaw sa balat ng sino mang makakagat nito. Kung isa ka sa milyon-milyon tao na natatakot sa gagamba, maaaring ikaw ay may arachnophobia. Ang arachnophobia ay ang tawag sa matinding takot sa gagamba. Pinaniniwala ang isa sa bawat 10 tao ang nakararanas ng arachnophobia. Dahil sa malahalimaw na itsura ng gagamba, ilang beses na itong ginamit sa mga pelikula. Tsak na may ihi ka sa takot kung may ganito kalaking gagamba ang makakasalubong mo. Pero, dapat nga ba tayong matakot sa gagamba? O baka naman ang mga gagamba ay biktima lamang din ng negatibong imahe dahil sa mga pelikula? Sa tingin ko, wala tayong dahilan para matakot sa kanila. Bihira lang kasi mga gat ang gagamba at mas gusto pa nga nilang magtago dahil sa takot sa mga tao. Merong 50,000 species ng gagamba ang nagkalat sa mundo at tanging 30 lamang sa kanila ang may kamandag na delikado sa tao. Mas dapat pa nga tayong matuwa sa gagamba dahil sila ay kumakain sa mga peste gaya ng langaw at lamok.
Ngayon, kung meron kang gagamba na kasing cute ng aso, baka maisipan ko na mag-alaga ng gagamba. Ang pangatlo sa ating listahan ay may mahabang katawan, balat na puno ng kaliskis at ulo na kayang lumunok ng buong baboy. Ang iba naman ay may kamandag na kayang pumatay ng elepante. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang ahas. Kakaba-kaba ang dibdib mo pag nakakita ka nito. Sa buong mundo, may 4,000 uri ng ahas at 600 sa kanila ay nagtataglay ng kamandag. Tinatayang aabot ng 100,000 katao ang namamatay sa tuklaw ng ahas kada taon. Maliban sa makamandag na ahas, merong mga ahas na kayang lumaki na parang dinosaur. Sa sobrang laki, kaya na nitong kumain ng maliit na tao. Ayon sa datos, 7 sa bawat 10 Pilipino ang may takot sa ahas. Kung isa ka sa mga tao na may takot sa ahas, maaaring ikaw ay may ophidiophobia. Ang ophidiophobia ay ang tawag sa matinding takot sa ahas. Mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa ahas dahil sa mga pelikula na nagpapakita ng malahalimaw na ahas. Ang mga pelikula gaya nito ay mabilis na nakumbinse ang mga tao na matakot sa ahas. Sa totoong buhay, merong mga higanting ahas gaya ng anaconda. Lumalaki ito ng 250 kilos at humahaba ng 30 feet. Gayunpaman, hindi ito agresibo sa mga tao at sa halip, mas gusto nitong kumain ng higanting daga gaya ng kapibara. May mga tao pa nga na ginagawang personal pet ang anaconda, patunay na hindi ito delikado sa mga tao. Mahalaga ang papel ng mga ahas sa pagbalanse ng ecosystem. Sila kasi ang kumakain sa mga daga na namimesta sa pananim ng mga magsasaka. Kahit mahalaga sa mundo ang mga ahas, hindi ito nangangahulugan na pwede mong gawing alaga ang mga snakes. Kailangan lang natin silang irespeto at hayaang mamuhay sa kanilang tirahan. Dito sa malawak at malalim na karagatan, may kilala natin ang pang top 2 sa kinatatakutang hayop. Ito ang hayop na dahilan kung bakit maraming tao ang takot lumungoy sa dagat. Kapag nakita mo ang kanilang palikpik, tiyak naman lalaki na agad ang mata mo sa takot. Sila ang mga shark o pating. Kung isa ka sa mga takot sa pating, hindi kita masisisi. Kada taon, may 70 katao ang naitatalang inatake ng pating. May 500 species ng pating at 12 sa kanila ang kinikilala bilang delikado sa mga tao. Ang pinaka-notorious sa kanila ay ang Great White Shark. Ito kasi ang pinakamalaki at pinakamalakas. Malalaki ang ngipin nito na kayang dumurog ng buto. Mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa pating dahil sa mga naglipa ng pelikula kung saan pinapakita ang mga pating bilang halimaw. Dahil sa mga pelikulang ito, sumama ang reputasyon ng mga pating lalo na sa mga tao na hindi nakakaunawa sa buhay ng mga hayop. Kung tutuusin, mas dapat mong kaawaan ng mga pating kesa katakutan. Kada taon, milyong-milyong pating ang pinapaslang upang ibenta ang karne sa merkado. Hindi rin totoo na mahilig kumain ng tao ang pating. Nangangagat lamang ang pating sa tuwing intensyon ng tao ang lumapit sa kanila. Nangangagat lang din ang pating bilang self-defense dahil sa maniwala ka man o hindi, natatakot ang mga pating sa mga tao. Kung minsan, kinakagat ng pating ang tao dahil sa kanyang curiosity o pag-uusisa. Bilang mga tao, hinahawakan natin ang bagay na ating inuusisa. Ngunit ang mga pating, kinakagat nila ang mga bagay para ito ay mausisa. Wala naman kasing kamay ang mga pating kaya umaasa sila sa kanilang pangkagat. Hindi kasi normal sa pating ang makakita ng tao sa dagat, kaya sobrang curious ng mga pating sa tuwing nakikita nila tayo. Kung minsan, napagkakamala ng mga pating ang tao bilang seal na isa sa paborito nilang kainin. Kapag malabo ang tubig, napagkakamala ng pating ang paa ng tao bilang isda, kaya nila aksidenteng nakakagat ang mga tao.
Lahat ng mga dahilan na ito ang magpapatunay na aksidente lamang ang pag-atake ng pating sa mga tao. Kung tutuusin, wala naman talagang pake ang mga pating sa tao dahil hindi naman tayo kasama sa kanilang diet. Mas malaki pa nga ang tsansa na tamaan ka ng kidlat kesa maatake ng pating. Basta't huwag ka nalang pumunta sa dagat para hindi ka usisain ng pating, pero ibang usapan na yan kung ang pating na ang pumunta sa lupa. Ang numero 1 sa pinakakinatatakutang hayop sa mundo ay nagtatago sa maitim na tubig ng ilog. Nag-aabang sila ng inosenteng biktima na walang kamalay-malay sa kanilang pang-aambush. Ito ang mga buwaya at silang nanguna sa ating listahan. Ayon sa survey, 9 sa bawat 10 katao ang may matinding takot sa buwaya. Maraming dahilan kung bakit ang buwaya ang pinakakinatatakutan ng mga Pinoy. Kaya kasi nitong lumaki ng 20 feet at tumimbang ng 2 tonelada. Sa sobrang laki, kaya na nitong magpatumba ng baka. Dito sa Pilipinas, ilang beses nang may nahuling higanteng buwaya. Meron itong bunganga na napupuno ng matutulis na ngipin. Kapag kinagat ka nito, hindi ka na nito pakakawalan. Kada taon, may 200 katao ang namamatay dahil sa atake nito. Ito ang dahilan kung bakit mabenta sa mga Pilipino ang pelikula na may tema ng buwaya. Lahat kasi tayo ay may sapat na kaalaman sa kung ano ang kayang gawin ng higanting buwaya. Pero, dapat nga ba nating katakutan ng mga buwaya? Sa tingin ko, oo. Ang mga buwaya kasi ay may sapat na lakas upang makapanakit ng tao. Sila kasi mga opportunistic predator. Ibig sabihin, kakainin nila ang anumang hayop basta't may oportunidad na makain nila ito. Nagkakaroon lamang ng malagim na engkwentro sa pagitan ng tao at buwaya sa tuwing pumapasok tayo sa kanilang teritoryo. Upang maiwasan ang atake ng buwaya, dapat nating irespeto ang kanilang tahanan. Mahalaga na huwag tayong papasok sa mga lugar na alam nating tinitirahan ng buwaya. Dahil kung ang mga buwaya naman ang papasok sa ating bahay, hindi ba't sasaktan mo rin ang mga buwaya? Kaya bilang tao na mas matalino pa sa buwaya, tayo na lamang ang mag-adjust at huwag nating gambalain ang kanilang pamamahay. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga hayop na ito ang pinakakinatatakutan mo? Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa ika-6 na pwesto. Ang unang halimaw na inyong masasaksihan ay pwedeng sumilip sa inyong kwarto. Kung mabagal kang tumakas, pwede ka netong kuhanin sa iyong higaan. Ang tinutukoy kong halimaw ay ang higante na si King Kong. Sa mga pelikula, makikita si King Kong na nakikipaglaban sa mga dinosaur. Noong unang mapanood sa sinihan si King Kong, maraming tao ang natatakot sa halimaw na ito. Dahil sa imahe ni King Kong, dumami ang natakot sa orihinal na hayop na pinaggayahan rito. Ito ang mga gorilla at makikita ito sa gubat ng Central Africa. Ang mga gorilla ay kayang bumigat ng 200 kilo at umabot sa tangkad na 6 na talampakan. Malaki itong primate, ngunit hindi hamak na mas maliit kaysa kay King Kong. Agresibo itong hayop kaya hindi mo dapat sila ginagambala sa kanilang tahanan. Pero, dapat nga ba nating katakutan ng mga gorilla? O natatakot lang tayo sa kanila dahil sa mga pelikula na ating napapanood? Marami kasing hunter ang pumapatay sa mga gorilla dahil sa takot na baka sila ang saktan nito. Para sa akin, hindi tama na itrato natin ang gorilla bilang masamang halimaw. Kung tutuusin, wala naman tayong dapat ikatakot sa gorilla dahil ang hayop na ito ay mapayapang namumuhay sa bundok malayo sa mga tao. Nagiging delikado lamang ang gorilla sa tuwing nanghihimasok tayo sa kanilang teritoryo. Kung maayos natin silang itatrato, magiging maamo din sila sa mga tao. Isa lamang itong patunay na kahit ang higanting hayop ay pwedeng maging maamo basta't itatrato natin sila ng maayos.
Makukuha mo bang matakot sa gorilla kung ganito sila kahusay sumayaw? Ang susunod nating kontrabida ay ang aso na mas malakas pa sa tao. Ito ang higanting aso na Saint Bernard sa pelikulang pinamagatang Cujo. Tungkol ito sa higanting aso na pumapatay ng mga inosenteng tao. Maski ako nung mapanood ko ito, nagsimula rin ako matakot sa mga malalaking aso. Pero, tama nga ba nakatakutan natin ang malalaking aso? Para malaman ang kasagutan, dapat mo munang makilala ang aso na si Max. Si Max ay 3 taong gulang na Saint Bernard. Kahit napakalaki ng aso na si Max, hindi ito agresibo gaya ng sa pelikula. Ang mga aso gaya ng Saint Bernard ay matatawag nating gentle giant. Ibig sabihin, malambing itong aso kahit napakalaki ng kanilang katawan. Kaya nitong tumimbang ng 80 kilos. Ang mga aso gaya ng Saint Bernard ay isa marahil sa pinakamaamong breed ng aso. Ito nga ang dahilan kung bakit maraming tao ang gusto mag-alaga ng aso na ito. Sa tingin ko, ang mga aso ay nagiging agresibo lamang sa tuwing hindi sila dinidisiplina ng kanilang mga amo. Nagiging halimaw ang mga aso sa tuwing napupunta sila sa mga irresponsableng dog owner. Mabuti na lang at ang mga aso gaya nito ay pwedeng alagaan ng tao, hindi gaya ng susunod nating bida na sa dagat mo lang matatagpuan. Mahulaan mo kaya kung anong hayop ang pangwalo sa ating listahan? Meron itong 8 galamay at kaya rin itong umatake ng tao. Sa sobrang laki, pwede itong magbigay takot sa mga tao na nasa syudad. Bilisan mo ang takbo dahil siguradong ayaw mong makain ng higanting pugita. Dapat nga ba nating katakutan ng mga higanting pugita o isa lamang itong haka-haka? Ilang beses na kasing nakunan sa video ang mga higanting pugita na nagtatago sa dagat. Sila ang tinatawag na Giant Pacific Octopus. Kaya nitong humaba ng 30 feet at may bigat na 300 kilo. Ang mga pugita na ito ay walang sapat na lakas upang umatake at magpabagsak ng barko. Kahit malahalimaw ang laki ng mga Giant Pacific Octopus, wala tayong dapat ikatakot. Hindi naman kasi ito kumakain ng tao. Mas gusto pa nito ang kumain ng maliliit na pating kesa manakit ng tao. Ang mga pugita ang isa sa pinakamatalinong invertebrate, kaya inuusisa nito ang mga tao sa tuwing meron silang nakakasalubong. Ang mga tao pa nga ang lapit ng lapit at nangungulit sa pugita, kaya nagmimistulang inaatake ng pugita ang tao. Kung tutuusin, ang mga pugita pa nga ang dapat matakot sa mga tao dahil may mga tao na may gustong kumain sa kanila. Yum! Masarap kaya yan? Kung sa tingin mo masarap ang karne ng pugita, hintayin mo ang susunod nating bida na pinakamabangis raw na isda. Pang-siyam sa ating listahan ng kinatatakutang halimaw sa pelikula ay isang uri ng isda. Bigla raw itong umatake nang hindi mo mamamalayan. Ang isda na lumalangoy papasok sa ating listahan ay ang pirana. Pangalan pa lang ng pirana, siguradong kikilabutan ka na. Dahil dyan, ang mga pirana ay madalas na ginagawang kontrabida sa mga pelikula. Ang tanong, dapat nga ba tayong matakot sa mga pirana o likha lamang ito ng ating malilikot na imahinasyon? Kung tutuusin, meron talagang mga agresibong pirana sa ilog ng South America. Ang mga pirana ay predator. Ibig sabihin, kinakain ito ang kahit anong hayop na sa tingin nila ay kaya nilang atakihin. Meron itong matutulis na ngipin na kayang pumunit sa karne ng kanilang biktima. Malakas ang pangkagat nito at kayang baliin ang maninipis na bakal. Sa
Sa tuwing may nahuhulog na ibon sa tubig, ito ang oras ng mga pirana upang umatake. Nagkakagulo ang mga pirana sa pag-atake na tinatawag namang feeding frenzy. Hindi tumitigil ang mga pirana sa pagkain sa ibon hanggat buto na lamang ang natitira sa katawan nito. Pero, totoo nga ba na kumakain rin ito ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat nating panuurin ang munting eksperimento na ito. Siya si Jeremy Wade. Susubukan niya mag-swimming sa pool na puno ng pirana. Oh no! Una niyang nilublob ang kanyang mga paa at sa isang saglit lang, buong katawan na niya ang nakalublob sa swimming pool. Dito mo makikita na kahit pala lumangoy ka kasama ng pirana, hindi ka nito gagalawin. Maganda itong pruweba na hindi dapat tayo matakot sa mga pirana gaya ng sa pelikula. Ngayong nawala na ang takot mo sa pirana, ewan ko na lang kung matakot ka sa hayop na nakakuha ng ating numero 1 pwesto. Para sa hayop na nakakuha ng top spot, napanood mo na ba ang pelikulang Beast? Tungkol ito sa higanteng pusa na umaatake sa mga turista. Ang sospek sa bawat atake, isang mabangis na leon. Ang bawat eksena ng atake ng leon ay talaga namang magbibigay takot sa mga manunood. Gaya ng mga naunang hayop sa ating listahan, dapat nga ba nating katakutan ng leon gaya ng sa pelikula? Dito sa Africa, ang mga leon ang siyang hari ng gubat. Kaya nitong lumaki ng 300 kilos, kaya naman masasabi nating ito ay may halimaw na katawan. Maliban sa malaking katawan, ang mga leon ay natutong magtulungan upang patumbahin ang kanilang biktima. Hindi ko masisisi ang mga tao kung natatakot sila sa leon dahil isa ito sa pinakamabangis na hayop na pwede mong makasalubong. Pero, kesa katakutan ng mga leon, mas dapat natin silang irespeto. Nagiging agresibo lang naman ang mga leon sa tuwing hinuhuli natin sila o di kaya ay sa tuwing sinasaktan sila ng mga tao. Numero 1 sa ating listahan ng mga leon dahil kahit maraming pelikula ang nagsasabi na delikado itong hayop, marami pa ring tao ang nag-aalaga ng leon. Naniniwala ang iba na kapag inalagaan mo ito habang baby pa lamang, lalaki ito na kasing amo ng pusa. Kaya naman nakakatuwang pagmasdan ng mga leon na sobrang lambing sa kanilang mga amo, hindi gaya ng sa mga pelikula. Gayunpaman, mas maganda kung huwag natin silang huhulihin para gawing exotic pet. Huwag din natin silang sasaktan. Dahil ang mga halimaw gaya ng leon ay may karapatan ding mabuhay. Teka muna, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Abet Kosip. Hello rin kay Ice Kuwe. What's up kay Jaden Jade. Shoutout kay Gimang Christian. Lord J.T. Andrino. At kina Allison, Nanay Zenaida at Tatay Andrew. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa panibagong listahan ng mga nakakatakot na hayop. Ito at panuorin nyo. Umpisahan natin ang kwentuhan sa isa sa pinakamalakas na hayop. Ito ang mga oso. May bigat ito na 700 kilos, kaya ang sabi ng iba, 2 beses daw itong mas malakas pa sa leon. Kayang-kaya daw nitong magpatumba ng malaking puno. Kaya kapag inatake ka nito, siguradong magkakalasog-lasog ang iyong katawan. Ito ang mga dahilan kung bakit madalas ipakita sa pelikula ang mga oso bilang mabangis na hayop na may ganang kumain ng tao. Pero, meron kang dapat malaman sa mga oso bago mo sila katakutan. Alam mo ba na mas takot pa ang mga oso sa tao? Sa tuwing meron silang makakasalubong na tao, mas gusto na lamang nila ang umiwas. Nagiging delikado lang naman ang mga oso sa tuwing nanghihimasok tayong mga tao sa kanilang teritoryo. Para hindi mo matikman ang bangis ng mga oso, mas mabuti kung ikaw na mismo ang lalayo at hayaan na lang natin silang mamuhay sa kanilang likas na tahanan. Hindi totoo na kumakain ng tao ang mga oso.
Sa halip nga mas gusto pa nila ang kumain ng isda, prutas at mga bulok na karne na kanilang nakikita sa daan. Kaya kesa katakutan mo ang mga oso, mas mabuti kung irespeto natin ang kanilang pamilya at huwag natin silang sasaktan. Pangalawa sa ating listahan ng mga kinatatakutang hayop sa pelikula ay ang itim na pusa. Madalas gamitin ang itim na pusa sa horror movies dahil naiugnay sila sa kampo ng kasamaan. Sabi nila, ang mga itim na pusa raw ay sumisimbolo sa kamalasan at ang pinakamatindi, tanda raw ito ng kamatayan. Pero tama nga ba na dapat nating katakutan ang mga itim na pusa? Kung tutusin, ang mga itim na pusa ay walang pinagkaiba sa ibang kulay ng pusa. Sabi nila, mas matalino at mas misteryoso tumingin ang mga itim na pusa, kaya tuloy na pagkakamalan silang alagad ng kadiliman. Kapag nakuha mo ang kanilang kiliti, siguradong hahanap-hanapin mo ang lambing ng itim na miming. Hindi rin totoo na malas sa bahay ang pagkakaroon ng itim ng pusa. Baka nga swertehin pa ang inyong bahay dahil magaling itong manghuli ng daga. Kung meron kang dapat katakutan sa pusa, iyon ay ang nakamamatay na rabies. Kaya dapat, siguraduhin mong nababakunahan ng anti-rabies ang inyong pusa. Pilitin mo silang magpabakuna kahit mukha silang sinasaniban ng espiritu. Sa ganung paraan, okay lang kahit kagat-kagatin ka pa ni Muning. Ang susunod sa ating listahan ay ang higanting bayawak. Ito ang Komodo dragon. Meron itong higanting katawan, matutulis na kuko at makamandag na kagat, kaya hindi nakapagtataka na madalas itong gawing kontrabida sa pelikula. Kahit sino ay mapapatakbo sa takot pag naka-face to face mo ito. Madalas kasing pinapakita ang Komodo dragon bilang halimaw na kasing laki ng mga dinosaur. Pero may katotohanan nga ba ito? Dito sa isla ng Komodo, Indonesia, matatagpuan ang mga tunay na Komodo dragon. Tama naman na mukha itong dinosaur, pero hindi totoo na kasing laki ito ng dinosaur. Humahaba ito ng 10 talampakan at may timbang na 160 kilos, malayo sa sukat ng halimaw na madalas ipakita sa pelikula. Gayunpaman, ito pa rin ang pinakamalaking species ng lizard sa buong mundo. Kapag nakakita ka ng Komodo dragon, dapat ay iwasan mo ito. Kilala kasi itong agresibo at kapag kinagat ka nito, pwede kang mamatay sa kamandag. Buti na lang at naninirahan lamang ito sa isla ng Komodo, kaya kailangan mo pang sumakay ng barko papunta rito para lang makakita ng higanting butiki. Ang pang-apat sa mga hayop na palaging kontrabida sa pelikula ay ang mga daga. Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa tuwing ginagapangan sila ng bubuwit? Ang tawag sa matinding takot sa daga ay nosophobia. Sa pelikula, madalas na umaatake ng tao ang mga daga, kaya wag mong gagalitin ang mga small but terrible na bubuwit. Kung tutusin, hindi naman mabangis na hayop ang daga di gaya ng sa pelikula. Para sa iba, nahikitan pa nga sila rito kaya gusto nila itong alagaan. Madalas mo itong makikita na pag-alagala sa basurahan o sa mga lugar na puno ng basura. Hindi agresibo ang daga, ngunit dapat mo silang iwasan. Ang mga daga kasi ay naghahasik ng sakit gaya ng leptospirosis, hantavirus, salmonellosis at typhus. Ang mga sakit na ito ay nakamamatay, kaya dapat lang na panatilihin nating malinis ang kapaligiran upang hindi dumami ang daga. Kaya tama lang na maging kontrabida ang mga daga dahil kada taon may mga tao na namamatay dahil sa sakit na dala ng mga bubuwit. Diyan ba sa inyong bahay, marami din bang daga? Mag-alaga ka ng itim na pusa para kainin niya ni Muning. Para sa huling hayop na inyong mapapanood, siguradong minsan na kayong natakot dito nung bata pa kayo. Naniwala ka rin ba nung paslit ka pa na ang mga paniki ay nagpapanggap lang na aswang o vampira? Madalas rin kasing ipakita ang paniki bilang kampo ng kasamaan. Kahit ako, medyo takot ako sa paniki nung bata pa ako dahil akala ko noon mga aswang ang paniki. Sa totoong buhay, napakalayo ng paniki para tawaging halimaw.
Ang mga paniki kasi ay insectivorous at tanging insekto lang ang kinakain. Ang iba namang paniki ay frugivorous, ibig sabihin, prutas lang ang chinichibog. Totoo naman na nakakatakot ang itsura ng paniki, pero hindi naman tama na paslangin ang paniki dahil sa kanilang itsura. Mahalaga ang papel ng mga paniki sa ating mundo dahil sa isang gabi lang, kaya nitong kumain ng 1,000 piraso ng lamok. Sila pala ang tirador ng mga pesting lamok tuwing gabi. May mga paniki naman na nakatutulong sa paglaganap ng pollination kaya nagiging prutas ang bulaklak. Kung wala ang mga paniki, maaaring hindi mamunga ang ilang halaman at puno. Diyan mo makikita na ang paniki ang isa sa pinakamahalagang hayop sa ating mundo kaya hindi natin sila dapat pinupuksa dahil lang sa nakakatakot ang kanilang itsura. Alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Yun ay ang kamangmangan. Kung inosente ka at mabilis maniwala sa mga fake news, malamang ay mabilis ka ring matakot sa mga hayop na hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya sa maniwala ka sa mga horror movies na napapanood nyo, mas maganda kung magsaliksik at tuklasin ang mga hayop na inyong napanood kung dapat mo nga ba silang katakutan. Doon mo kasi malalaman na ang mga hayop na yon ay merong palang kahalagahan sa ating mundo. Kumbaga don't judge the book by its cover. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop ang inyong kinakatakutan na alam mo sa sarili mo na hindi naman talaga delikado? Para sa akin, takot ako doon sa mga gagambang bahay kahit alam ko na hindi naman sila nangangagat. Kung ano man ang hayop na inyong napili, paki-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!